So, welcome to my vlog. Time check. 11:02 na dire. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 o'clock na sa Pilipinas. So, it's Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Hindi lang sa lahat ng nanay. Yung tito ko nga, single dad. Ginrote ko siya na Happy Father's Day. Happy Mother's Day. Kasi siya yung tumatayong nanay sa kanyang mga anak. Kasi nga, naghiwalay sila na asawa niya. So, nasa kanya yung mga anak niya. Nasa kanya yung mga anak nila. So, siya ang nag-aalaga. So, ayun. Ginrate ko siya Happy Mother's Day. Sabi ko sa kanya. Kasi nga, parang ang nanay din naman siya. Kasi, siya ang tumatay yung ina. Maliliit pa yung mga batang yan nung umalis yung nanay nila. So, ayan. Being a mother is not just yung nag-anak ka lang. Tapos, ayan. Naging ina ka na, no? Kahit naman, hindi mo yan anak. Kung tatayo ka bilang ina niya, you deserve na batiin ng Happy Mother's Day. Kasi yung may kilala ako, sabi ko, Happy Mother's Day, sabi niya, Mother's Day lang, hindi happy. Sabi ko, bakit? Ako, bakit talaga ako? Kasi alam ko may siya, may anak siya, may mga anak siya, 3. Sabi niya, di ko daw deserve batiin ng Happy Mother's Day kasi nga abroad din siya. Kasi nga ganito ganyan, ewan ko pa ang reason niya. Sabi ko, kaliwali. Yani, okay lang yan, sabi ko. Wag mo nang dibdibin, wag mo nang basta alam mo sa sarili mo na nanay ka. Ako na lang. Kung ako na lang babati sa sarili kong Happy Mother's Day self. Kasi, I am proud to be a mom. Nung pinanganak ko yung first birth ko is I was 19 years old. Yes. 19 years old ako. Tama ba? Magto-20 ako. Ah, 20 ako nung pinanganak ko siya. Tapos wala talaga akong idea kung ano ang gagawin. Pero nung nakita ko siya, nung narinig ko yung iyak niya, yun na talaga ang tumatak sa isip ko. I am a mother now. Naisip ko talaga, nanay na talaga ako. Kasi nung pinagbuntis ko siya, parang hindi ko pa ma-feel na nanay ako. Kasi nga bata pa, 20 years old, 19. Tapos, nag-20 ako ng March. Pinanganak ko naman siya September 14. Ayan. So, iniisip ko, habang nasa sinapupunan ko siya, iniisip ko ano kayang hitsura nito, ano kayang magiging buhay namin. Pero nung pinanganak ko na siya, sobrang tuwa ko. As in, sobrang yung lahat ng pagod nung nag-labor ako kasi nga, sumakit yung tiyan ko umaga pa, mga 7 nung nag-almusal kami. Tapos, hanggang sa sumapit na yung hapon, sakit pa rin siya, sakit as in, sakit. Hanggang gabi na, hanggang sa madaling araw, hanggang sa parang 24 hours din akong nagtiis. Kasi nga 23 hours kasi nga lumabas siya alas 6 na ng umaga. Awa ng Diyos, he is earning 22 this coming
September. Ano, magto-21 pa pala siya. Dibo pala niya. Ayan, so, sa mga nanay na nandito sa abroad, meron namang nanay na sinurpresa ng mga anak nila, nagsasend ng videos, nagsasend ng mga greetings. Ako, yung mga anak ko, wala namang ano yun, wala namang, hindi sila ganun ka-sweet kapag ganyan. Parang yung LDR, yung ano namin, yung banding namin, hindi sila ganun ka-sweet sa akin. Pero pag magkasama kami, yun. Pero yung mga ganyan, mama, ganito, ganyan, wala sa amin yan. Hindi ko na sinanay. Nung first 1 year, first 2 years ko dito, yan, constant yung communication, ganyan. Ngayon kasi, lalo na yung pangalawa ko is, nag-aaral na siya, college na siya, so, ang dami na niyang ginagawa. So, hindi ko na lang siya nini-istorbo kasi minsan may online class. Nag-online class din kasi siya para daw meron siyang online class pala. So, ayan, nakakalungkot na masaya kasi nga Mother's Day, gusto kong makasama yung pamilya ko, gusto kong makabanding yung kapatid ko. Dalawa lang kasi kaming babae, puro na may mga anak, so gusto kong magkabanding kami, pero malayo ako. Gusto kong makabanding yung mama ko, pero nasa malayo ako, so greetings na lang. Ayan, nag-greet na lang. Meron namang iba nakakalimutang, ay, Mother's Day pala ngayon. Katulad nung pumunta dito kanina, katulong ng anak ni Amo dito. Sabi ko, Happy Mother's Day, kasi may anak din siya, 2. Sabi niya, ay, Mother's Day pala ngayon. Sabi ko, oo, Mother's Day. Happy Mother's Day. Sabi niya, Happy Mother's Day too. Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, sobrang busy. Ang kulit ng mga alaga niya. 3. 2 kambal na 4 years old. Isang, I think 12 years old yata yun. Grabe, ang kukulit. Kaya nga sabi ko sa kanya, mag-ipon ka. Kasi nga, sabi niya, para makasama na daw niya yung pamilya niya. Kaya sabi ko, yan, okay yan, mag-ipon. Para naman, pag mag-decide ka ng mag-stay for good ka na sa Pilipinas, para makasama mo yung pamilya mo, okay na, sabi ko. Ako. Pala sabing mag-ipon, pero wala pang ipon. Pero okay lang yan, ayos lang yan. Di naman kasi lahat ng time makapag-ipon talaga, lalo na ako. May college na ako. Mahirap. Kasi ako lang mag-isa. Ako lang talaga mag-isa. Kaya, pero awa ng Diyos, nakayanan ko naman. Nagpapasalamat na nga lang ako may kapatid ako, yung kapatid kong babae. Minsan, kinukuha niya yung bunso ko, kasi yung bunso ko 8 years old pa. Kinukuha niya, inaalagaan niya. Tapos, iniisip ko na talaga, gusto kong umuwi. Kaso lang, pag uuwi ako, anong mangyayari sa amin? Tanging ako lang ang inaasahan ng mga anak ko. Yung panganay, hindi na nag-aaral. Kasi gusto niya makatulong sa akin. Siya nag-alaga sa mga kapatid niya. Siya yung naghatid sundo doon sa dalaga ko, yung sumunod sa kanya. Kasi medyo malayo yung school. Tapos yung elementary, siya ang naghatid sundo din. Kapag may mga meeting, kapag may mga gatherings, ganyan, siya ang siya ang tumatayo bilang ina. Kaya nga, naisip ko din, sabi ko, sinabihan ko na mag-test na lang siya
para naman meron siyang in situ. Kasi hanggang grade 10 lang siya eh. Sabi ko, ayaw na talaga niyang pumasok. Pero convince ko pa rin siya. Kasi hindi pa naman late. 20 years old pa lang siya. Magto 21 pa lang naman siya. So, inshallah, this coming enrollment, magpapasok siya. Kasi nga gusto kong makatapos siya ng at least naman lang grade 12 hanggang K-12. Tapos papagtesdahin ko siya, sabi ko sa kanya. Tapos yung automotive lang, ayos na yon. Ayoko kasing iniisip ko kasi yung future niya. Ayokong dumaan sila sa hirap. Sa amin kasi bundok. Yung mga tao doon pag walang natapos, nasa bundok. Sa bundok talaga. Hindi yung bundok na patag, yung bundok talaga na paakyat, palusong yung bangin. Diyan kayo dumadaan sa gilid ng bangin. Na napakadelikado. Nakapunta na ako doon pero sabi ko, ayoko nang umulit. Ayoko na talagang pumunta dito sa lugar na to. Kasi nga, alam mo yung sa gilid ng bangin, diyan kayo dumadaan. Tapos pag tumingin ka sa loob, sa baba, kapag isang pagkakamali mo lang, mahuhulog ka talaga papuntang ilog. Dire-diretso doon sa baba. Kasi wala mahahawakan, walang kahoy. Tapos iniisip ko, ayokong magkaganon yung anak ko. Kasi nga, mahirap. Kaya iniisip ko na lang, bilang ina, since Mother's Day naman ngayon, mag-i-emote ako. Ayan, bilang ina, gusto kong mapaayos naman yung buhay ng mga anak ko. Para saan pa yung sakripisyo ko dito kung hindi naman mapapaayos yung buhay nila. Ay, nako, buhay ina. Hindi madali. Alam nyo yung buhay nanay, hindi madali. As in. Kasi nga, lalo na tulad namin, ng OFW, malayo sa kanila, yung parang, yung iniisip ko na lang, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Kasi hindi ko sila nakikita. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa nila, especially kung ano yung mga kinakain nila, kung kumain na ba. Sa awa ng Diyos naman yung panganay ko, on time naman yun siya magluluto talaga. Nagluluto talaga siya ng food. Nag-update, kumain na kami. Tapos pag nagpapadala ako, bumili na ako ng bigas, bumili na ako ng ganito, ganyan. Kasi yung sa amin, medyo malayo sa bayan. Kaya nga nag-isip akong magtayo na lang ng tindahan, uwi na lang. Pero sobrang hirap talaga sa amin. Ewan ko ba kung bakit. Ang hirap. Pero kaya naman. Kaya nga sa sarili ko, proud ako sobra. Alam niyo kung bakit. Kasi nakayanan ko. Ilang years. Simula nung nag-abroad ako. Mag-8 years na nakayanan ko silang silang tatlo nakayanan kong itaguyod talaga. Blessed naman ako sa kanila kasi hindi sila demanding yung sabi, mama, ganito ganyan, bilhan mo ko ng ganito, bilhan mo ko ng ganyan, bumili ka ng ganito, hindi, wala. Di yan sila, kahit nga yung mga bayarin sa school, pag hindi ako nagtanong, di yan sila nagsasabi. Minsan nagsasabi, mama, may babayaran kami kasi nga ganito ganyan. Papadala ka agad ako niyan. Di ko sila sinanay ng pera na malaki. Kasi nga, gusto kong matutunan din nilang magtipid. Ayan, so, nakakatuwa bilang isang ina. Alam nyo, yung lola ko, 14 sana yung anak noon. Kaso lang namatay yung tatlo. Meron din siyang na miscarriage. 11 silang buhay.
ng sila ng mama, magkakapatid. Sabi niya, dati walang doktor-doktor, sa bahay lang. Kapag nagle-labor na siya, pumupunta doon yung biyanan niya. Biyanan niyang lalaki ang nagpapaanak sa kanya. Yun ang nagkakat ng umbilical cord. Lahat. Sabi ko nga, tinanong ko nga dati yung nanay, yung lola ko, kaya mo naman, nay? Sabi niya, oo Meron nga, yung magkapatid nga daw, yung si papa, yung panganay niya, ni nanay, hindi niya alam na buntis na pala siya sa pangalawa. Yung parang sinabi nilang magkasunod lang. Maliit pa yung panganay, tapos nasundan kaagad. Kaya naman, sa bundok pa sila tumira noon. Nakatira sila sa bundok. As in, sa bundok. Naabutan ko pa nga yung bahay na yun eh. Binagyo nga lang natumba. Pero nagbahay din doon yung lola ko. Lola ko. Doon din kami. Kasi nga, iniwan ako ng mama ko sa kanila kasi nga nung 1 year old pa lang ako is namatay na yung papa ko. Kaya ayan, sabi ko, puti na kayanan mo nanay. 11 yung anak mo. Sabi niya, kaya awa ng Diyos, buhay silang malusog. Walang mga sakit. Sabi ko nga, ang galing naman. Tapos, yung si mama naman, si mama na, nung time na ni mama, yung pinagbuntis na ako ni mama, since si mama yung pinakaunang nag-asawa sa lahat ng magkakapatid, alagang-alaga si mama. Kasi nga si mama is yung talaga, yun nga, yung unang nag-asawa. So, ako yung first apo. Ako yung first na pamangkin. Ayan. So, nung nagbuntis si mama, mahal na mahal ng papa. Kasi nga si papa din, parang kalahati ang edad ni mama kay papa. Mas patanda si papa ng malaki ang agwat nila. So, si mama, bata pa. That time, 17 years old yata si mama. Tapos si papa is 26, 27, ganyan. Kaya si papa is mahal na mahal niya si mama. Kinakarga niya. Kasi nga yung bahay namin, palayan. So, putik talaga. Ayaw ni papa na maputikan si mama. Kaya kinakarga yan ni papa pagpapunta na. Kasi yung bahay din namin ng papa ko sa gitna ng palayan. So, nung sabi ni mama na manganganak na siya, sumasakit na yung tiyan niya. Mga around, dati kasi wala namang prenatal siguro. Ako, wala. Yung parang manghihilot lang. Yung hinihilot lang. Tapos, naano nila, ganito. Ganito na ilang buwan na to, ganito. Alam nila, alam ng hilot. Tapos sabi niya, mga anak ka sa mga ganitong buwan, mga second week mga first week ng March, ganyan. So, February pa lang, si mama doon na tumira sa bahay, sa bahay ng lolo't lola ko, sa nanay at tatay ni mama. Ayun, nung nag-labor na daw si mama, parang hindi yata ni papa kaya ang makita si mama na nahihirapan. Kasi sobra si mama. Maano si mama sa sakit. Yung umiiyak siya, tapos parang tatalon siya sa hagdanan, tapos uupo. Tapos hindi siya mapalagay. Sabi nga daw ni nanay, ng lola ko, wag kang wag kang lumikot, wag kang kilos ng kilos, kasi baka mamaya pag oras na ng paglabas ng baby, wala ka ng lakas. Ayaw ni mama. Minsan gumagapang daw siya sa hagdan. Tapos yung papa ko naman is para siguro hindi niya kayang makita si mama nahihirapan umalis. Ngayon, pag alis niya, saka naman ako lumabas. Ngayon, may consequences kasi dati yung mga matatanda. Once na wala ka
sa tabi ng asawa mo nung isinilang yung anak nyo, di mo makikita yung anak mo unless sarado yung pinto. Di ka pwedeng dumaan sa mga pinto. Alam niyo si Papa umakyat daw sa bintana. Akyat talaga si Papa sa bintana. Yung bintana naman namin is hindi naman bintana ng lolo't lola ko. Hindi naman siya as in mataas talaga. Pero delikado pa rin yun. Doon si Papa dumaan sa bintana daw. Kasi ano yun parang pamahiin. Once na isinilang yung anak mo, nawala ka sa tabi ng asawa mo, hindi mo makikita yung mag-ina mo, diretso. Kailangan mong dumaan sa mga pagsubok. Kaya si Papa dumaan sa bintana para lang makita ako. Yun, nakita daw ako ni Papa, tuwang-tuwa daw. Mahal na mahal ako. Mayang daw ang tawag sa akin. Mayang, mayang. Ayun. So, hanggang ngayon, mayang pa rin ang tawag ng iba kong tito sa akin. Tapos, ayan, hindi talaga madali being a mother. Yung pagbuntis pa lang ng 9 months, tsaka hanggang sa maisilang mo, yung baby mo, hindi talaga siya madali. So, pero yung responsibilidad natin bilang ina sa ating mga anak is for lifetime, habang may buhay tayo. Yung iba kasi, may asawa na yan, hayaan na. Ano na yan? Pamilyadong tao na yan, hayaan na. No, hindi. Iniisip ko, habang may buhay, habang may hininga ka, responsibilidad mo yung anak mo. Kahit na may asawa na yan, kahit na may mga apo na yan. Ganun yung lola ko. Ganun yung lola ko. As in, kahit na may asawa na yung mga anak niya, gustong-gusto niya nasa kanya. Nakapag-asawa ng malalayo. Sa Maynila, nasa Cebu, nasa Antique. Kaya sabi ni nanay, alam mo, talaga ako, nalulungkot ako dun sa pag naalala ko yung sabi niya. Buti sana, hindi na lang sana sila lumaki para hindi lumayo. Kasi nga, magkakasama-sama daw sila nung maliliit pa. Nung lumaki na, wala na. Umalis na yung iba kasi magtrabaho. Sabi ko nga ngayon, iniisip ko, kung makapag-asawa tong mga anak ko, tapos malalayo sa akin, kawawa naman ako. Kasi nga, di ba, di mo naman pwedeng sabihin dito kayo kung gusto nilang manirahan dun sa malayo kung saan sila komportable sa kanilang pamumuhay. Kaya iniisip ko ngayon, yung bahay ko is, since may space pa doon sa likod ng bahay ko, bibenta yung lupa, bibilhin ko yun para in case yung anak kong panganay, kung gusto mag-asawa na siya, doon siya. Para malapit lang sa akin, nakikita ko lang. Gusto kasi mag-alaga ng apo, pero wag muna ngayon. Parang awa. Kasi nga, nag-aaral pa sila. So, ayan. Hanggang dito na lang. Again, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, everyone. Sa mga tatay din na nagpakananay sa mga anak nila, Happy Mother's Day. And sa mga single, kahit naman hindi mo yan anak, may kilala ako, may kapitbahay ako, mga pamangkin lang niya, kasi nga wala siyang asawa, mga pamangkin lang yun yung nandyan, pero mahal na mahal niya, mama ang tawag sa kanya, kaya deserve niya sa i-greet ng Happy Mother's Day. Nagbibigay ng mga flowers yung mga pamangkin niya. Kasi nga, she stand as a mother sa mga pamangkin niya. Maano talaga Hindi naman porket hindi mo yan, hindi galing sa sinapupunan mo is di mo na deserve na tawaging mother. No. Kung nagpakaina ka,
sa batang yan. You deserve. Ayan. Again, thank you so much guys. Emote lang. Naiyak nga ako. Kasi yung pamangkin ko nag-video, nag-greet sa akin. Tita, Happy Mother's Day. I love you. Parang, naano yung puso ko. Kasi nga, yung sweet ng pamangkin ko. Ayan. So, paano na rin, inisip niya, mama na rin niya ako. Kasi nga, nag-video pa siya. Tapos yung girlfriend ng panganay ko, nag-greet din. Happy Mother's Day. Nag-my day pa. Nakaka-amaze. Kasi nga, may kahit na malungkot ako kasi malayo ako sa kanila, meron talagang way na matutuwa naman yung puso ko. Ayan. So, hanggang dito na lang. Thank you so much sa support, guys. And please, continue watch my videos. And, ayan, hindi na ako makapag-live masyado kasi sobrang busy. Ayan. Thank you again. Happy Mother's Day. Bye.